Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat para dating ang presensya ng Panginoon sa pamumunan ni Jeremy Kapawasan. Dalangin tayo. Salamat po sa araw nito dahil binigyan mo ng pagkakataon upang mag-aral at gawin kami sa aralin namin sa araw nito. Gabayan niyo rin po ang aming sa araw nito. Ayan, magandang hapon, BSCD3E. Magandang hapon po, ma'am. Bago tayo upo, maaari kong pakipulot ang mga kalat at pakiyain sa ating mga upuan. Dali, camera tayo. Maaari bang upo ng lahat? Para sa ating pagtataya ng liban, ay magkakaroon tayo ng classroom. Maaari bang tumahimik? Ayan, salamat. Para sa ating pagtataya ng liban, ay meron ako rito classroom emoji check-in. So, inaanyayahan ko ang bawat representative ng bawat grupo upang kunin ninyo ang larawan ng inyong mga kagrupo. Ang mga matitirang siyang lumiban sa klase. Ayan, maaari na rin kayong bumili. Maaari na rin kayong pumunta sa inyong mga kagrupo at bumuo ng isang bilo. Ay, sa'yo na. Kailan? Gudera. Inunin mo kami. Itawag na po yung pangalan ko. Yes. Gudera. Dito po sa second. Green. Green. Green ka boy. Green. Oh, you don't read. Green. Yan. Green. Tawag ka mo na. Green. Okay na. Makibilisan po ang galaw. Lahat po ba ay nasa kanya-kanya ng grupo? Yes, mama. Para mas maging maayos, ang ating talakayan, ay naghanda ako ng sa kalituntunin. Pwedeng pakibasan at sabay-sabay. Maingat sa paggamit ng mga kagamitan sa silid-aralan. Alagaan ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan. Gawing magana ang pakikitungo sa kapwa at sa kanilang pag-aari. Ating Igalang ang mga taga-bilin ng guro. lagi-lagi ay maging handa at makibahagi sa mga gawain sa klase. Iwasan ang pag-iingay at pagdudulot ng abala sa ibang mag-aaral. Isasaalang-alang ang hindi pangopyan at kansyahan ng gawain. Gabayan ang sarili sa tamang kasalat at pagkakas. Ayan. Maraming salamat sa pagbabasa. At para sa ating nakaraang talakayan, sino ang maaaring magsabi kung ano ang naging talakayan noong nakaraang klase? Yes, Mr. Jeremy? Ma'am, yung naging topic po natin is about LGBTQ rights, kung saan parang meron tayong sariling batas na siyang pro-protect sa LGBTQ. Ayan, napakagaling Mr. Jeremy Lamsen. Mukhang kayo nga ay natuto sa ating nakaraang talakayan. Class, sa inyong attendance ay italan ninyo kung ilang puntos ang inyong nakita. Ngayon, dumako naman tayo sa ating panibagong aralin. Ayan, para
So, para sa kanuto, pakibasa, Miss Ronelyn. Panoorin at intindihin ang video na aking ipapakita at pagkatapos ay sagutin ang mga conversation tanong tungkol dito. Pinaka-bastos na parang alam mo yung galing ang trabaho after mo ang performance. Tulad ka tapos sasabihin sa'yo, Miss, paisa naman dyan. It's really one of the worst kasi ano bang tingin nila sa amin mga babae? Nagkaroon ako ng inquiry na trabaho sa Las Vegas to play there regularly. Kailangan daw ng malaki ako ng groups, kailangan magdamit ako ng selfie para magbilang doon. Sabi kasi ng boss namin sa Vegas, parang you won't make it here if you don't look like this, if you don't have a specific look. Kung hindi mo lang search mo, kung hindi ka sexy, hindi mo malalating gusto mo malating dito sa Vegas. Siyempre, I turned it down, pero kung siya mahirap pa, make up 100 list, kunyari, all over the world. Never kami masasama sa category ng mga lalaki. Kailangan may naliwalay kami ng category. Ang tawag sa amin, female DJs. Ang tanong ko, bakit kailangan niya gumawa yung female DJs kung pwede naman kami isama na DJ? Hindi na nag-equal ng konti ng mga tao sa babae. Parang you were designed as a woman to be one thing. Na dapat ito ka lang. Most of the people think na nandito lang kami sa industriya ko dahil maganda kami or dahil sexy kami or pumapita kami ng pala. Pero sa totoo lang, kaya namin i-match kung gaano kagaling ang mga male DJs dito sa industriya. Ayan, para sa ating unang katanungan. So, Mr. Larry Bertillo. Ayan. Anong uri ng paglabag sa karapatan ng sa tingin mo ay pinakita sa documentary? Discrimination sa mga babae. Ayan, napakagaling naman ni Mr. Larimer. Para naman sa susunod na katanungan, sa anong aspeto kaya patungkol ang diskriminasyong ipinakita? Mr. Liwa. Diskriminasyon patungkol sa? Ito ay diskriminasyon patungkol sa trabaho. May iba pa bang kasagutan, class? Yes, Mr. Jeremy Lamsel. Diskriminasyon tungkol sa gender at inequality. Ayan. Sa madaling sabi ay diskriminasyon patungkol sa kasarian. Mr. Jeremy? Bakit kaya nangyayari ang diskriminasyon sa kasarian? Sino sa inyo nais sumagot? Yes, Mr. King? Ang nangyayari diskriminasyon sa kasarian dahil sa tingin ng ibang mga kasarian ay mas higit sila, mas nakakalamang sila
tulong ang pantay na karapatan sa ibigay. Para malaman natin ang dalawang konseptong mahalaga sa ating aralin ngayon, ay magkakaroon kayo ng isang gawain na pinamagatan kong ikaw ang siyang linggo. Para sa panuto, basahin ang sabay-sabay. Ang bawat pangkat ay magpapaunahan sa pagbuo ng picture puzzle. Upang ipabatid na natapos na ang gawain ay kinakailangan gawin ng pangkat ang magaling club. Maaari na kayo bumuo ng isang team class upang tapusin ang inyong gawain. Tandaan klase sa pagtatapos ng inyong gawain ay kinakailangan gawin ninyo ang magaling club. Dalawa yan class, dalawang konsepto ang mabubuo ninyo mula sa larawan. Dalawang kasalanan yung una guys is ano ang kasarian yung una at yung isa naman ano ang discrimination sa kasarian. Oo, dalawa. Kasarian, pagpangkat kayo. Ito, magaling! Magaling! Magaling, magaling, magaling! Happy pa din. So, nauna ang happy group. Sumunod naman ang anong kulay nyo? Green ma. Sumunod naman ang wow. Pag-effect lang sila. Magkaiba yung flop ng isang group. Ayan, guys. Ayan, tapos na rin ang sad group. So, para sa happy group, kayo ang unang nakabuo ng konsepto ng kasarian. Kaya pakibasa nga sa anong kasarian. Ayon sa World Health Organization, ang sex o kasarian ay tumutukoy sa biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Wow group, ano naman ang diskriminasyon sa kasarian? Wow group, kulay verde. Ano po yun, ma'am? Pakibasa ng sabay-sabay. Ito ay anumang pag-uuli, exclusion o restriction batay sa kasarian na naglalayong pagiging sarili ng hindi pagkilala, paggalang at pagtamasa ng lahat ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Ngunit ating tatandaan, class, na hindi lamang ang mga kababaihan at kalalakihan na nakakaranas ng diskriminasyon sa kasarian, kundi pati na rin ang ating mga kapatid sa LGBTQ community. Ngayon, ano naman sa tingin nyo ang iba't ibang anyo ng kasarian? Yes, Mr. Ian. Ano sa tingin ninyo ang iba't ibang anyo ng diskriminasyon sa kasarian? Diskriminasyon sa tahanan. Ayan, sino pa ibang may kasagutan? Yes, Miss Raven. Discrimination sa workplace. Napakagaling. Yes, Mr. Errol. Discrimination po sa kwan, sa tahanan, sa classroom, Ayan. sa paligid. Para malaman natin kung tama ba ang inyong mga naging kasagutan, ay magkakaroon kayo ulit ng isang gawain. Sa punto ito, class, ay ating susuriin ang ipapakita kong mga graph. So, anong napapansin nyo dito sa unang graph? Mas mataas yung Pakitaas ang kamay na tayo sumagot. Yes, Miss Dean. ang mas mataas yung mga dahil sa konsepto ng mga gustong magkaanak ng lalaki. Ayan, sino pa ibang may kasagutan? Yes, Miss Raven. Ang mas mababa naman po yung bahagdan ng gustong magkaanak ng babae. So, ang graph na ito, class, ay nagpapakita ng diskriminasyon sa
tahanan. Diskriminasyon sa pamilya kung saan mayroong tradisyonal na paniniwala na ang pangunahing tagapag-alaga ng mga magulang na tumatanda ay ang mga kalalakihan tulad na lamang sa bansang India kung saan meron silang tradisyonal na paniniwala patriarchal. So sa tingin niyo class, ano-ano ba ang mga bansang mayroong tradisyonal na paniniwalang patriarchal? Yes, Kuya Alan? Ma'am, Japan po ma'am, na kung saan yung mga lalaki lang po yung mga nagtatrabaho at yung mga kabataan po ang dapat na nasa natin. Ayan, napakahusay. Yes, Miss Raven? Afghanistan. Yes. Tama yan, class. Kabilang dito ang bansang China, Saudi Arabia at Afghanistan. So dito naman sa pangalawang graph class, anong inyong napapansin? Anong inyong napapansin class kapag sinabi natin household, patungkol ito saan? Yes, Miss Nick? Mga gawain kalimitan ginagawa ng mga kabataan. Yes, Mr. Jeremy? Makikita dito na mas maraming babae yung madalas na sila yung parang gumagawa ng mga household chores compared to boys. Miss Romelyn, ano sa iyong palagayan dahilan kung bakit mas malaki ang pahagdan ng mga kababaihan na gumagawa ng mga gawaing bahay kaysa kalalakihan? Sa aking ideya po ay ang mga kababayan ang dapat gumagawa ng gawaing pambahay samantalang mga kalalakihan ay nag-provide na sinasabi o sa mga nagtatrabaho. Napakagaling ng iyong punto. Kung gayon, masasabi ba ninyo, class, na umiiral pa rin sa ating lipunan ang tradisyonal na paniniwala? Yes! So, sa inyong pamilya, class, nararanasan ba ninyo ang ganitong sitwasyon? Yes! Hindi po. So, class, dito naman sa pangatlong graph, ano ang inyong mapapansin? Ito ay patungkol saan? Yes, Letter. Miss Desailly? Patungkol saan ang graph? Ano po, parang mas malaki po yung mga goal or yung parang mas qualified, mas tinitingnan po nila na qualified na i-goal ko yung mga kalalakihan kaysa sa mga kababayan. Ayan, napakahusay. Ang tinutukoy, ang anyo ng kasarian na tinutukoy ng graph ay ang diskriminasyon sa kasarian sa politika. Halimbawa na lamang dito sa ating graph noong 2016, sa provincial election results ay meron lamang 20% na kababaihan ang nakakuha ng pwesto, samantalang ang 80% naman ay nakuha ng mga kalalakihan. So sa tingin ninyo class, sa panahon natin ngayon, umiiral pa rin ba ang ganitong sistema? Yes, ma'am! Ngunit, hindi lamang ito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ay nakakaranas na ang mga kalalakihan ay mas pinaniniwalaang may kakayahang mamuno kaysa sa mga kababaihan. Ngayon naman, class, natatanong ba ninyo kung bakit may mga anyo ng kasarian? Yes, dahil meron itong mga salik na ating aalamin sa pamamagitan ng ating gawaing sine-action. So, nung nakaraang talakayan, ay nagbigay ako sa inyo ng mga gaganapan ninyong mga salik. So, mayroon kayong dalawang minuto upang paghandaan. Kayo sana anak ini babae. Sino sa Anak na lalaki.
Opo, pwede yung kilala sa loob. Hindi nyo kayo yung kaya. Last, meron na lamang kayo. 10 segundo para tapusin ang inyong pag-ulan. Ayan, class, handa na bang lahat? Manahimik? Class, manahimik na po. Handa na bang lahat? Yes, ma'am. Ngayon ay maaari bang pumunta na sa harapan ang red group para ipresenta ang kanilang group. Red group, ma'am. Yes, red group. Pantay-pantay na. Okay? Para sa ating red group, handa na ba? Maaari na kayo magsimula ngayon. Mga anak, alam niyo ba kung bakit ako palagi ang nagtatrabaho dito sa loob ng bahay? Bakit po, Nay? Dahil sa kultura natin yun, mas pinapahalagahan mas pinapahalagahan nila ang papel ng mga malalakihan at bilang tagapagtustos na pamilya. Pero di ba na, dapat lang pati-pati na. Oo, sana nga. Pero dahil sa ganitong pag-iisip or yung mas binibigyan nila ng importansya ang mga kalalakihan, sila yung mas nabibigyan ng oportunidad para magkaroon ng edukasyon kaysa sa aming mga kababaihan. Okay, maaari mo bigay kayo ng isang maikling paliwanag tungkol sa ilang naging tula. Ma'am, sa ilang bansa sa daigdig, ang pagiging babae ang dahilan kung bakit sila nawawalan ng karapatan na mag-aral. Nawawalan na sila yung magkaroon ng trabaho. Lalo na sa kanila. Bigyan naman natin ng Good Job Club ang red group. Paano nga ba ang Good Job Club? Ganito yung class. 1, 2, 3, 1, 2, 3, good job. So kayo naman, class? 1, 2, 3, 1, 2, 3, good job! Susunod naman ang magpapakita ng kanilang tula ang wow group. Ilan na nga? Halika na. May sakit si Darren. Halika na. Napunta ka na. Dahil ikaw yung lolo. Dahil nangingilang ka sa pag-ibig. Oh, sige na.
Ganyan talaga. Kapanahon kasi natin na mga kalalakihan lamang ang binibigyan oportunidad kung magkaroon ng trabaho. Kaya kahit gusto ko magtrabaho ka na, hindi ko yun magawa. Wala pa po na pantay. Wala pa po na pantay-pantay lang tayo. Oo nga eh, pero yun ang simple na po natin. Buti ko alagaan mo kayo ito. Kasi guys, mga anak, sa panahon ngayon, mahirap na akong lagayan natin. Kaya, mga babae, mga lalaki nito, kaya rin yung Ayan, nakakahusay naman. Wow, palakpakan natin silang lahat. Ayan. Ngayon ay kumain naman natin ang ihandang blatlaan ng San... Happy! Wala namang lolo. Lahat manahimik. Good afternoon po. Yung napunta po sa aming blatlaan is tungkol sa kawalan ng sapat na edukasyon. So, isang tahanan masayang naghahaponan ang isang pamilya ng biglang Sa isang tahanan, masaya naghahaponan ng isang pamilya nang biglang pumasok ang anak. Ma, hindi ng extra allowance. Ay naku, tapos wala kang pang-project ko, ma. Humingi ka doon sa tatay mo. Ma! Oh, ano yun? Kailangan ko ng perang pang-project. Ay, nako, ba't ka pa kasi nag-aral? Kilala mo naman si Andre doon sa kapitbahay natin, di ba? Mayaman yun. May sasakyan, may mansion, maraming pera. Asawahin mo na para maging mahal ng buhay mo. Secure na secure ka doon. Pati kahit ka mo, sagot ka na. Sa explanation ko namin ay, ang tingin sa mga kababaihan ay parang umaasa na lang sa kalalakihan dahil ang mga kalalakihan ay ang ating provider or sinasabi na lang minsan na huwag na mag-aalala ang mga kababaihan dahil at the end of the day, gagawa lang naman din sila ng mga household chores. Lalaba, mag-aalaga ng anak. Kaya sinasabi mag-asawa na lang ang nakapag-aaral. Engineer, businessman. Ayan, bigyan natin na. Bigyan naman natin ang bugla-bugla, ang huling grupo. Nakiulit yan. Bigyan natin sila ng bugla-bugla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, So, para sa... Anong grupo kayo? Para sa red group ay bibigyan ko kayo ng 18 points. Para naman sa road group, kayo din nagkaroon ng 18 points. At para sa ating panguling grupo, ang ating group, kayo nakakuha ng 19 points. So, ayan class. Ngayon tingnan natin kung tama ba ang inyong naging pagpapaliwanag sa iba't ibang salik na diskriminasyon. So, una dito ay ang tinatayang pamilya. So, sino dito ang lumaki na nakita ng mga magulang ay may lihis na pananaw o paghuhusga sa kasarian ng ibang tao? Meron ba? Yes, Miss Kim? Kung maaari ka ba magbigay na halimbawa? Basta na sa experience kasi yung nanay at nanay ko, dati, pinapagalan nila dapat yung anak tayo magtatrabaho para sa amin. Si mama is mag-aalala
number 7877 kung saan ito ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan ng mga individual laban sa anumang uri ng sexual na pang-aabuso sa trabaho, edukasyon at iba pang larangan. Pinaparusahan ito ang anumang ano ng pang-aabuso o pagbabastos na nagaganap sa mga institusyon. Ayan, so bukod sa Republic Act 7877 o Anti-Harassment Act, ay meron pa tayo isang batas na maaaring protekta sa atin laban sa pambabastos. Ayan, maaari ko bang pakibasa, Miss Alondra, kung ano ang Republic Act 11313? Because ito ay ang Safe Spaces Act of 2019 o kilala bilang bawal bastos mo. Ito ang batas na nagbabawal sa pagbabastos sa lahat ng tao, kahit ano pa man ang kanilang kasabihan. Ayan, Miss Mayan, ano-ano naman ang ipinagbabawal sa Republic Act 11313? Touch, calling, both, unwanted invitations, stars, uninvited comments on appearances, tests, requests for personal details, sexual comments, public masturbation or touching, and online censorship. Ayan, class. So, ngayon nalaman nila na meron palang batas na maaaring promotekta sa inyo, ay huwag kayong matakot na i-report sa inyong pamilya, sa barangay o sa kapulisan kung meron man kayong pambabastos na naranasan. Dahil tandaan natin, kapag tayo ay nasa katwiran, huwag tayong ngayon naman, para sumahin natin ang inyong napag-aralan, ay magkakaroon tayo ng isang gawain na pinamagatan kong filmihan. So, pwede kong pakibasa ang tanong ko, Miss Rosabel. Ang bawat pangkat ay magpapadala ng kanyang dalawang pinakagagaling na manlalaro. Kinakailangan ko na ng mga manlalaro ng tamang sagot ang mga impormasyong hinihingi. Ayan. Ngunit, para ang lahat ay makasali sa ating gawain, ang ating gawain ay magiging pangkata. Magpapaunahan ang bawat pangkat. Maaari bang makikuha na lamang dito inyong activity? Nas? Maaari na kayong magsimula. Class, kaya na lang tayo ay paunahan. Ayan,
dito. Wow. Ay, hindi yan ganito. Guys, itong gagawin na nila. Itong gagawin na nila. Yan, ito Guys, pakisaalang-alang naman tayo sa paggawa. Sige na guys. Go guys. Ballpen na. Guys, mayroon na lamang kayo 1 minuto. Ayan, natapos na ang topic group. Grabe naman ako. Ayan, handa na bang lahat? So, tapos na ang sa group. Paano naman ang wow group? Tapos na ba? Ayan. So, maaari ko bang tawagin ang representative ng bawat grupo para pumunta sa harapan? Para sa happy group. Ipaliwanag na ako. Guys, pwede bang manahimik? Ayan, salamat. Ito po yung aming drawing. At ang napuntang tanong sa akin, or sitwasyon, bilang isang mag-aaral na individual, magbigay ng sitwasyon kung saan may papakita mo ang country na pagtrato sa kababaihan at kalalakihan. So, ang ginawin na ko kami is, parang siya yung skill lang kung saan pantay ang babae at kalalakihan. Tapos meron dito tahanan, hospital, church, at sa mga communities and silbi infrastructure. Kasi po, sa piling namin ay kami sa aming grupo ang pagpiling namin na kaya namin talaga yung kalalakihan ng pantay dahil siyempre sa tahanan ay may iba't iba naman pamilya na talagang pantay ang pagtingin sa kanilang anak na babae o lalaki. Tapos, meron din tayong, ang batas naman natin sa Pilipinas ay walang piliin na babae o babae o lalaki. Tapos, syempre, inibig namin ang Ano, maaari bang umikot ka para ipakita sa inyong mga kapag-aral ang inyong naging gawain? So, dahil napakamalikhain ng gawa ng happy group, kaya bibigyan ko ng 9 puntos. Para naman sa wow group, maaari nyo bang ibahagi sa klase ang inyong naging gawain? Wow!
saan ay naipakita mo ang pasay na pagtrato sa kababaihan at kalalakihan. So kung makikita niyo po rito ay nag-drawing po kami ng weighing scale, which is residual siya sa law or pamabatas. Dito naman sa magkabila ng gilid, nandito yung lalaki at babae na nagpapakita ng pagkakapantay kung saan nais namin ipakita na ganito dapat na magkaroon ng pagkakapantay-pantay ano man ang kasarian, maging babae man o lalaki. Dito rin naman nagkalila nilang evolution, policies, work-based, and yung equal sa hindi rin nga nagpapakita siya ng pagkakapantay-pantay maging ano man ang kasarian. Para sa lahat ng miyembro ng WOW Group, so naipakita niyo ba ang inyong ginumit sa ating placard? Naipakita niyo ba? Yes, ma'am! Yes. Dahil napakaganda na inyong gawain, kaya bibigyan ko ng 8 points. Wow! Susunod naman ang SAD2. Handa na ba kayo, guys? Yes, ma'am. Dahil po creative kami, ito ang nabibigyan sa sitwasyon sa amin. Bilang isang mag-aaral ng individual, magbigay ng isang sitwasyon kung saan ay nakikita mo ang difference na pagtrato sa pamamagitan sa kalalakihan. Na. So, iyan po ang nag-act na lalaki at saka naman po sinito po ang nag-act na babae. Dito po, ang mga kalalakihan lamang ang may kakayahan na gumawa ng construction worker bilang construction worker. Tapos dapat naman ang kababaihan ay ang hawak lamang din ay walis. Sila lamang ang tagalin sa loob ng bahay, sila lamang ang tagal-linis. Tapos ang mabibigat na gawa ay para sa mga kalalakihan. Yan lamang po. Maaari ko ipakita sa inyong mga kapag-aral ang inyong gawa. Dahil napakamalinhanin at napakahusay ng pagpapaliwanag, kaya ibibigyan ko ng 9 points. Ayan, napakahusay, class. Class, nagtataka ba kayo kung bakit mga emoji ang inyong naging mga pangkat? Nagtataka ba kayo? Yes, ma'am. Yes, bakit kaya? Dahil ang mga emoji na ito ay ang pwede natin maging reaksyon o damdamin kapag naririnig natin ang salitang diskriminasyon sa kasarian. So, ang diskriminasyon sa kasarian ay nakakalungkot. Sinang sa group? Nakakalungkot sapagkat sa panahon natin ito ay umiiral pa rin ito. Ngunit, maaari din tayong maging masaya dahil bilang mga mag-aaral, tayo ay natututo kung paano natin pwedeng labanan o kaya ay buksain ang diskriminasyon sa kasarian. At para naman sa WOW Group, kahanga-hanga ang mga kabataan o ang mga tao na lumalaban, nagprotesta para ipaglaban ang karapatan ng mga mamamayan anuman ang kanilang kasarian. At kung tayo bilang kabataan na natuto tungkol sa kasarian at tungkol sa diskriminasyon sa kasarian ay tutulong upang buksain ito, ang mundo ay magiging pantay. Magkakaroon ng pantay na pagtingin sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Ngayon, class, ano kayang maaari natin matutunan sa isang mundo? Pamilyar ba kayo sa katatang, don't judge the book by its cover? Yes! Ayan. Tulad na naman na sa aklat, class, ay hindi dapat natin inuhusgahan na isang tao batay sa kanyang panlabas na kaanyuan. Pagpus, dapat natin siya ilalangin at igalang anuman ang kanyang nasagot. Para naman malaman natin kung mayroon ba kayo natutunan sa araw na ito ay magkakaroon kayo ng gender equality race. Para sa panuto, maaari pang basahin, Ms. Raven. Step 1. Ang bawat pangkat ay magpapadala ng tatlong representative na sasabak sa gender equality race. Mauuna sa pagsagot ang representative na nasa Station 1. Bago ang pagsagot sa tanong na may kinalaman sa paksang tinalakad, ay mayroon munang isang simpleng mathematical question na kinakailangan sa tanong. So, akin ay mga placard nyo, guys. Dahil sa likod nito ay ang mga katanungan na kinakailangan ninyong sagutin. So, para sa happy group, sino ang inyong mga representative?
Lakad. Ayan, maaari makikita sa gitna ang representative ng Happy Group. So, para sa unang player, yung unang placard ang sasagutin ninyo, pumili kayo ng isa, yung nasa unahan. Para sa pangalawang player naman, yung second na placard. At pangatlong player naman ay, wait lang po, maaari lamang sumagot ang pangalawang player kung nasagot na ng unang player ang katanungan. Okay? Dito mo lang po, wait lang. So, your gender equality race starts now. Pakibasa ang katanungan. Anumang pag-uuri, exclusion o restriction batay sa kasarian, discrimination sa kasarian. Pangalawa, ang pinakamabilis na tumakbo siyang mananalo. Ano yung nilalaman nyo ng pag-iwan sa kababaihan at tahanan upang mag-arsikaso ng gawain bahay? Discrimination sa tahanan po. Yan, tama. Sunod. Sa Abakin na, abakin! Tumutukoy ito sa kulturang ginagisan ng konkurensyang paniniwala pa na ng bawat individual. Ito. Anong sagot? Anong sagot? Maaari ba kung muna ibang grupo? Ayan, salamat. Ayan, so hanggang station 2 lamang ang Happy Group. Ngayon, para sa susunod na pangkat, Wow Group. Sino ang representative ng Wow Group? Halika kayo tayo, i-brief ko kayo. Halika na. Ayan. So, sino ang unang sasama sa player? Yes. Good. Pangalawang katanungan ka na. Pangalawang pipiliin nyo. Your gender equality race starts now! Yan. Ito ay biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae at lalaki. Mali? Kasarian. Yes, tama. Sunod. Nilarawan nito ang mga mas mataas na bahalan ng kagustuhan ng pagkakaroon ng anak na lalaki kaysa sa babae. Discrimination sa pamilya. Yes, tama. Sunod. Uy. Ano din po? Sabi ko, Malaking bahagi yung ginagampanan ng pamilya sa pagbubuwag ng mga bata. Kinalakihan ng pamilya. Ayan, tama. So, ang oras ng Wow Group ay 22 seconds. So, para natapos ng Wow Group ang ating gawain, napakahusay. Para naman sa Group, ilaban guys. Sad growth ilaban Mga sa sadness. katanungan na kayo. So, your gender equality race starts now. Ito ay ang Safe Space Act ng 2019 o kilala bilang Bawal Bastos Act RA 1131. Mahusay. Bayan! Yan ang bato. Inilalarawan nito ang hindi pantay oportunidad na nagkawagainan sa politika. Diskriminasyon sa politika. Ay, hindi na sa'yo kayo. Them not girl. Nawala ng sino pa rin. And then yun naman sa nakasa. So, ang nakakuha na sa pupunta sa iyang sarado. Maaari pa natin silang bigyan ng good job class. 1, 2, 3, good, good, good Ayan, job. nakahusay class. Nag-enjoy ba kayo sa ating activity? Yes. Ngayon naman, para sa inyong takdang-aralin, ay gagawa kayo ng e-comic strip. So, para sa panuto, pakibasa, Mr. Alan. Scan ang QR code at basahin ang artikulo. Gamit ang comic strip maker na mayroon kayo ay gumawa ng e-comic strip na nagpapakita ng inyong reaksyon sa artikulong nabasa. Alala kayo gumamit ng anumang
buwakin sa paglalakad ng mga alagari. So, i-scan lamang ninyo ang nakikita QR code. At para sa pamantayan sa paggawa, i-send ko na lang ito sa inyong mga DC upang magkaroon kayo ng gabay sa inyong paggawa. So, yun lang. Maraming salamat, guys. Yung mga attendance ninyo, pakipasa sa harapan para makita ko kung ilang puntos ang inyong nakuha. Pakipasa sa harapan, guys. Ay, pagkatapos nito ay maaari na kayo bumalik sa inyong mga upuan, ngunit panatilihin malinis ang ating silid-aralan. Thank you, ma'am. Po.